Sa atin pong pag-aaralan, ayang sinasabi ni Pablo sa aklat po ng Timoteo. Sabi diyan, puspusan akong lumaban, 2 Timothy chapter 4, verse 7. Okay, simulan natin sa verses. Ako iaalay na, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon, na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Hallelujah. Glory, glory to God. So, ang salita ng atin pong Panginoon ay ngayong umaga ay nais niyang i-confirm sa buhay natin na mahalaga ang ating pagharap lagi sa pakikipaglaban. Amen? Kanina ay nabanggit ni Mother Nat na mahalaga ang ating kasuotan sa pakikipaglaban. Of course, sa physical nating kalagayan, mahalaga na may damit tayo. Amen po ba? Pero, siyempre, bilang mananampalataya, yung dapat damit natin ay yung katanggap-tanggap naman. Amen po ba? Maliban, kung ating simbahan ay nandun tayo sa Boracay kasi, sa Boracay, may mga bisita doon na dumarating na naghahanap ng simbahan, mga foreigner. Siyempre, doon sila sa resort na ang kanilang mga kasuotan ay naka-shirt. At kumbaga ay damit na pang resort. So, ang tanong, tatanggapin ba natin sila naka-shirt? So, alam niyo mga minamahal, kasi nga, nandun sila sa ganung lugar, pero tayo naman nandito, natural, ang suot natin ay yung maayos. Amen? Bakit? Ano ang kaugnayan ng kasuotan sa ating kalagayan bilang Kristiyano at anak ng Diyos? Malaki. Amen po ba? Wala nga lang sa ating doktrina na dapat ang suot natin pag linggo ay puro nakaputi. Na para bagang ira-rapture na tayo. Nandyan pa kayo? Ay kasi kung doktrina natin, katulad ng doktrina ni sino yan? Ellen G. White. Sabi niya, magsuot kayo ng puti kasi mag-rapture na. So, hindi naman kailangan yon. Bakit? Pagdating ng rapture, dadamtan tayo ni Lord. Amen? Si Lord ang magsusuot sa atin ng kasuotan. Amen po ba? At yung suot natin ngayon, maiiwan lahat yan. Kaya, ibig sabihin, pagka yung mga damit ng ating mga katabi ay naiwan,
na-rapture na sila. Amin po ba? Napanood niyo yung video na nagtaka yung membro, bakit yung mga damit na mga tao na doon kasampay sa mga upuan, pagdating ng membro, nagtaka siya, bakit wala na si pastor? Yan pala, naglabas si pastor, isinampay yung damit sa upuan ng simbahan. Kasi hindi na tuyo eh. Hallelujah. Na? Hindi na tuyo. Ilang araw. Siguro may bagyo. Si Upong. Kaya sinampay yung mga damit. Pero alam niyo mga minamahal, sa katotohanan, mangyayari po yan. Amen po? Pagdating ng rapture, di ba, iiwan natin lahat. Iiwan yung mga kasuutan natin. Na, kasi nga, susuotan tayo ni Lord ng kasuutang panlangit. Daramtan tayo ng atin pong Panginoon. Ngayon, habang wala pang rapture, kumbaga, nakasaad po yan sa ating doktrina din na, siyempre, dapat ang kasuotan natin, yung tinatawag na moderate. Yung nararapat sa atin bilang mga anak ng atin pong Panginoon. Amen? Na, kumbaga, humaharap tayo sa atin pong Panginoon na maayos, hindi man laging bago ang ating suot, ang ating damit, kasi mahal ang damit eh. Amen? Ano mo naman ang maraming damit? Yung iba nga mayayaman eh. Na, nagtitiis lang sa ukay-ukay eh. Mayaman sila, pero ukay-ukay ang damit. No? So, hindi naman kailangan, hindi naman require sa atin na bago ang ating kasuotan lagi tuwing linggo. No? At least presentable tayo. Amen? Hindi yung kumakanta na tayo ng papuri sa Diyos, iniisip pa, ano kaya suot ko? Maganda kaya? No? Baka naman kita ang aking likod eh. Di ba? Hindi ka mapalagay. Bakit? Sumasamba ka sa Panginoon, pero iniisip mo sarili mo, baka naman mapulaan ang suot ko eh. Masyado kang conscious sa sarili mo. Kasi nga, hindi kaya-aya maral ang suot mo. Amen? Di ba, punta ka simbahan, naka-backlist ka. Ay kita ni brother yung likod mo. Nandiyan pa kayo? Ibig sabihin, ikaw naging daan para magkasala si brother, si sister. No? Nagbulong-bulungan yung mga kapatid sa likod, kasi kita yung likuran mo eh. Kita yung kaluluwa mo. Nandiyan pa kayo? Kaya sa halip na makapag-focus tayo kay Lord, nagkasala ang iba sa atin. Nandiyan pa kayo? Kaya sabi nga, narinig ko sa isang mangaral, minsan tayo mga Kristiyano din nagiging dahilan, magkasala ang ibang tao. Kaya nga, kung tayong dahilan ng kasalanan ng iba, mabuti pa na tayong ihagi sa dagat, bitinan ng gilingang bato at itagbong sa dagat. Ay, tagbong. Ulog. No? Kung tayo yung naging dahilan ng kasalanan ng iba. Nandyan pa kayo. No? Kasi may mga taong na-istumble, na natitisod, dahilan sa ating mga ginagawa, umaaring sa ating kasuutan. Hallelujah. So, purihin po ang ating pong Panginoon. Ngayon, sabi doon, isuot natin ang baluting kaloob ng Diyos. Mayroong kasuutan o baluti na kaloob si Lord. Amin po ba? Yun po ay kaloob para sa mga mananampalataya. No? At bawat sa atin, mga minamahal, ay mayroong kasuutan na ipinagkakaloob si Lord. Amen. No? Kasi nga, bawat sa atin ay mayroong laban na kinakaharap araw-araw. Di ba? Natandaan pa natin ang sabi ng Bible. Sabi ni Pablo,
sa unang Korinto, chapter 9, sa ating teksto ng nakaraang linggo, alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya, pagbutihin ninyo ang inyong pagtakbo. Pagbutihin, yung salitang pagbutihin. Pag-igihin, ayusin natin ang ating pagtakbo. Sa kayo nakita ng tumatakbo na, mayroon bang tumatakbo sa paligsahan na ang paa niya ay, kung tumakbo ay parang alimango? Hallelujah. Pasensya kayo kung gano'n ang halimbawa ko eh. Alam niyo yun, may natisod sa ganyan eh. Pagkatapos sa simba, nag-backslide ng tao. Sabi niya, ako siguro yung pinapatamaan ni Pastora. Alam niyo mga minama, ang point po doon, hindi pwede na ang isang paa natin ay sa sanlibutan at ang isang paa natin ay sa langit. Amen po ba? Kailangan nating mamili bilang mga mananampalataya. Kailangan nating mamili sa ating laban, sa ating takbuhin. Mamili tayo. Kailangan nating tumakbo ng matuwid. Amen? Tumakbo ng maayos. Ay, sandali muna. Kasi maraming mga tao, maraming reservation sa buhay. Kumbaga, para bagang hindi pa tayo prepared, hindi pa tayo handa, hindi pa buo yung atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Nakareserba pa tayo sa maraming mga bagay sa sarili natin. Kasi iniisip natin, mga minamahal, ay maganda dito. Sa totoo, mga minamahal, ang mundo ay maraming magagandang offer. Amen? Maraming magagandang offer. Kaya nga, isa sa kasalanan ng tao, bakit nagkasala ang tao, yung tatag na lust of the eye. Kasi nga, kaaya-aya ang mga bagay sa mundong ito. Hallelujah. Maraming offer si Satanas na magaganda. At maiingganyo tayo. Ngayon, kung hindi buo sa ating puso ang ating paglilingkod at pagharap natin sa labanan ng buhay, nakikipagbaka tayo at minsan na ikokompromiso natin ang ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Diba? Kasi nga, maganda dito eh. Maraming bagay na magaganda sa lupa. Ngayon, kung isipin natin ang mga bagay dito sa lupa, mga minamahal, paano tayo makasulong sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoon? Hallelujah! Kung ang isip natin, mga minamahal, dito sa lupa, tayo mananatili. Kapatid, mga minamahal, isip lagi natin pakatandaan na lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. Diba? Walang nananatili. Hallelujah. Lahat ng bagay sa mundong ito po ay mayroong hangganan at katapusan. Hallelujah. At dapat makita natin ang isang katotohanan na ang ating buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Amen. Hallelujah. Glory, glory to God.
So, ano po ang kailangan nating gawin? Ang sabi ni Pablo, pagbutihin natin ang ating pagtakbo. Hallelujah. Anong ibig niya sabihin? Ayusin natin ang sarili natin. Siyempre, paano ka makatakbo ng mabuti at maayos? No? Natural. Nagsasanay tayo, no? Sa mga bagay na spiritual. Kasi nga ang labanan natin sa panahon natin ay more on spiritual. Amen? No? Kahit yung mga problema na ating nararanasan, no? Kapatid mga minamahal, tingnan natin sa spiritual nating kalagayan. Hallelujah. Nakikipagbaka tayo na hindi nang natin alam. No? Kaya nga importante, mayroon tayong suot na mga baluti na kaloob ng ating Panginoon. Para ano? Makatagal tayong nakatayo sa labanan. Diba? Makatagal tayong nakatayo. Hallelujah. May mga laban na, kumbaga, mahirap. Hindi madali. Kapatid, mga minamahal, kung kulang tayo sa lakas, kung kulang tayo sa resistensya, kapatid, mga minamahal, paano ka tatagal sa laban? Mapapagod tayo. Diba? Diba, GM? Parang pagod na pagod ka. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kasi nga, kailangan nating maging matatag. Hindi madali ang laban na ating kinakaharap. Kaya nga sabi ni Pablo no? Sabi niya, ano ang sabi ni Pablo sa aklat ni Hallelujah. Ako'y iaalay na. No? Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Buti si Pablo, alam niya, no? Yung oras ng pagpanaw niya. Tayo kaya? Alam ba natin yon? No? Alam ba natin ang oras ng pagpanaw natin? Hallelujah. Kino-consider ni Pablo ang sarili niya na isa siyang handog na anumang oras ay iaalay ang kanyang buhay. Hallelujah. Diba? Si Pablo ay nagsulat ng isang katotohanan sa kanyang mga aklat, no? Na hindi niya inaalintana anumang mga bagay. Ang pinakamahalaga sa kanya, sa kanyang sarili, sabi niya, ay ang makilala si Kristo at maranasan ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Isipin natin mga minamahal, no? Baliwala na kay Pablo ang mga bagay dito sa mundong ito. Ang pinakamahalaga sa kanya, walang iba ay makilala niya ng lubos si Kristo. Hallelujah. Sa isang video ni Charlie Kirk, no? When I die, don't cry. Sabi sa video Kung siya dahil mamatay, huwag kayong umiyak. Kasi sabi niya, in that moment, no? In that moment, sa panahong yon, siya'y nakangiti na. Bakit? Sabi ng Bible no? Ang mabuhay at ang mamatay na kay Kristo ay pakinabang, hindi kalugihan. No? Hallelujah. Kaya sabi ni Paul, to be absent from the body is to be present with the Lord. Amen. Kaya nga sabi ni Pablo, ako'y iaalay na. Hallelujah. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito.
Hallelujah! Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Kapatid, mga minamahal, na, kumbaga, sa panahon natin, kahit na magulo ang ating mundo, may nakikita ba tayong pag-asa? May nakikita ba tayong magandang bagay na ginagawa si Lord? Diba? Hallelujah! Na ang mga nangyari sa mga nakalipas na mga araw ay isang pangyayari para tayo tapikin ni Lord. No? Easy ka lang Diba? Gustong ipakita ng ating Panginoon na ang paglilingkod kay Lord sa Kanya ay hindi madaling bagay. Hindi madaling gawain. Amen? Na nais na maramdaman natin na sa bawat araw ng ating buhay, kapatid, mga minamahal, pag ikaw ay anak ng Diyos, pag ikaw ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, maraming problema. Amen? Sabi ng Bible, diba? Ang sino mang nais mamuhay ng matuwid ay daranas ng kapighatian. Trouble, tribulation. Sabi sa Bible, dadanas ng mga tribulation. Pag sinabing tribulation, pag-uusig. Hindi lang basta pag-uusig sa pananampalataya, kundi maaring ikamatay pa natin. Diba? Masarap mamatay na ikaw ay lumalaban. Amen po ba? Hallelujah. Masarap yung ikaw ay mamatay na nasa gitna ka ng labanan. Bakit? May karangalan ka. Amen po ba? May karangalan ka sa harap ng Diyos. Pararangalan ka ng Panginoon. Kaya nga, nakakatuwa. Bakit? Na nagkaroon po ng funeral service doon sa libing, sa pagkamatay ni Kirk. Sa isang napakalaking stadium. At kung libo-libo, daang-libong tao nandun, sa lugar na yon, kita po natin, napakinggan ba natin, maging yung mga politiko, Vice President ng Amerika, Secretary ng US, ang apelido ay Rubio, para nagkaroon ng evangelistic crusade. Hallelujah. At ang napagandang nabanggit ng Secretary of State ng USI, yung ipinangaral niya ng buo ang mabuting balita ng ating pong Panginoon hanggang sa rapture. Na pagdating ng rapture, magkakaroon tayo ng tinatawag na reunion. Ang mga buhay at ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Amin po ba? Di ba nakakatuwa yun? Na marami mga tao. Kasi yung mga tao, hindi naman lahat born again Diba? Hindi lahat ng tao nandun ay nakakilala sa Diyos. Pero nagkaroon ng pagkakataon ang marami mga tao na makarinig ng salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga, ang kamatayan ng isang tao, isang Kristiyanong pinatay, ay hindi kalugihan. Bakit? Maraming nabago ang buhay sa pamagitan ng kanyang kamatayan.
Kung siya'y namatay si Charlie Kirk, isa lang ang buhay niya. Maraming nabuhay na tao na nagkaroon ng panibagong pag-asa sa kanilang buhay. Revival yan, kapatid, mga minamahal. Amen? Amen. Hallelujah. Malapit na ang pagdating ng ating pong Panginoon. Hello? Diba? Malapit na dumating si Kristo. At yun ang dapat nating pakaabangan. Bakit? Dala ni Lord ang gantimpala para sa iyo. Diba? Sabi sa Revelation chapter 22, malapit na akong dumating. Dala ko ang mga gantimpala para sa inyo. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, kaya natin, sabi po sa New Translation Bible, I have fought the good fight. I have finished the race. I have remained faithful. Dito po ay may tatlong bagay na nais pong bigyang diin ni Pablo para sa atin. Na una, sabi niya, makipagbaka tayo o makipaglaban tayo sa isang mabuting pakikipaglaban. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin, mga minamahal, may labanan. Sa totoong buhay at kalagayan natin, mayroong nangyayaring labanan. Tayo nga araw-araw, mayroong labanan sa ating sarili. Gusto nating gawin ang mga bagay na nais ni Lord, yung laman natin ay ayaw. Diba? Nais ng Diyos, magbasa tayo ng kanyang salita. Yung sarili natin ayaw. Kaya may laban sa sarili natin. Yan siya sabi ni Pablo na yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Yung ayaw na ayaw niya, yun ang kanyang nagagawa. Hallelujah. Kaya tanong, sino ang makapagliligtas sa akin sa kalagayang ito? Hallelujah. Si Kristo lang. Amen? Amen. No? Kasi nga, kahit sabihin na ni Pablo sa kanyang sarili, siya ay tinawag ng Diyos, pero sa sarili niya, sa kanyang katawan, ay may kasalanan. Hallelujah. Na gusto niyang mapagtagumpayan araw-araw. Kaya nga, ang kalaban natin, ang pinakamahirap na kalaban ng sa ating buhay, ang ating sarili. Diba? Kasi sabi sa Biblia, mortify yourself. Patayin ninyo ang iyong sarili. Amen? Hallelujah. Patayin natin ang ating sarili. Hindi ibig sabihin na kukuha ka ng kutsilyo at gilitan mo sarili mo. Hindi po. Ang tinutukoy po doon ng Biblia, yung ating sariling laman. Minsan, yung kalooban natin na siyang nasusunod, yung makatao nating kalagayan. At yan ay masusupi lamang natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Diba? Hallelujah. Kaya nga, sabi niya, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Fight. I have fight the good fight of faith. Makipagbaka tayo sa isang mabuting pakikipagbaka. Sabi ng Bible, puspusan. Diba? Para bagang ipinapakita ng Biblia na kailangan nating magmadali. Samantalahin natin ang panahon at pagkakataon. Bakit? Malapit na dumating ang panahon . Malapit na magwakas ang mga araw.
Kaya nga sabi ni Pablo, redeeming the time because the days are evil. Alam ba natin yon? No? Masama ang panahon, masama ang takbo ng ating panahon. At pasama pa ng pasama. Hallelujah. Pakurap ng pakurap ang ating mundo. Alam ba natin yon? Hallelujah. Baka naisip nyo yung flood control project. Pero sa totoo mga minamahal, kung sa pag-aaral po ng prophecy, tinatawag na Book of Daniel and Revelation, yung estatwa na ipinatayo ni Hari Nabucodonosor, ang bahagi ng estatwa ay ginto, niya ginto, tanso, pilak, at putik. Ang ulo ng estatwa, ng ribolto ay ginto. Yari sa ginto. Yung pinakadibdib niya ay yari sa tanso, pilak, at ang pinakatalampakan ay yari sa luwad o lupa. So yun po ay nagpapahayag ng tinatawag na gobyerno hanggang sa huling mga araw at panahon. Ibig sabihin, pahuna ng pahuna, pakurap ng pakurap ang magiging pamamahala sa lupa hanggang sa huling araw. Pasama ng pasama ang tao. Diba? Maliwanag sa Bible yan. Ang mabuti ay magpapakabuti at ang masama ay lalo pang magpapakasama. Amen? Ang mga banal dapat magpakabanal tayo. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! So, harapin natin ang ating laban, araw-araw. Amen. Fight, the good fight of faith. Hindi pwedeng, mga minamahal, yung laban mo, ipaubaya mo sa iyong kapatid. Brad, ikaw na lang makipaglaban para sa akin. Hindi pwede. May kanya-kanya tayong laban sa buhay. Amen po ba? Huwag niyo namang iasa sa pastor. Pastor, pwede ba ga? Yung aking laban, ikaw na lang. Takot ako eh. Nandiyan ba kayo? Natakot ba tayo sa laban ng ating buhay? Pagka mayroong dumating na problema, natatakot tayo. Kapatid, anuman ang dumating na laban at problema natin sa buhay, unang-una, huwag kang matakot. Hallelujah! Be strong in the Lord and in the power of His might. Magpalakas ka sa Panginoon. Kaya nga, habang wala kang problema, magpakalakas ka. Pag dumating ang problema at malakas ka, kayang-kaya mong magtagumpay. Diba? Hallelujah! Si David araw-araw, lagi siyang handa. Sa di inaasahang pagkakataon, may laban ang kanyang mga kapatid. May laban ang Israel. Yung mga sundalo, takot na takot. Ang kanyang mga kapatid na sanay, sabay kipaglaban na takot. Pero si David, nung marinig niya, nagpresenta siya, ako ang haharap kay Goliath. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Dapat araw-araw nakahanda tayo na harapin anumang laban ng buhay. Hallelujah. Tandaan po natin mga minamahal, ang laban na kinakaharap natin, hindi lang yan laban mo, kundi laban ni Lord. Amen? The battle is not ours, but it is the battle. It is the battle of the Lord. Amen? Ikaw at ako ay kasangkapan lamang ng atin pong Panginoon.
mahalaga at kailangan natin gawin, we need to fight our battle. Amen? Fight! The good fight of faith. No? Makipagbaka ka sa isang mabuting pakikipagbaka na may pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Naalala nyo? Sa aklat po ng Exodus, nakipaglaban ang mga Israelita laban sa mga Amalisita. Sabi ni Moses, bumaba ka, sama mo ang mga kawal at harapin ang mga Amalisita. Hallelujah. Si Hor at si Aaron ay naiwan kasama si Moses. So, bumaba si Joshua, kasama na ang lahat ng mga kawal. Hinarap nila ang kanilang kalaban. Maghapong labanan. Isipin nyo yung maghapon na laban. Aktual na laban, kapatid, mga minamahal. So, si Joshua, bilang isang commander, nakatingin siya sa kanyang leader. Pag nakababa ang kamay ni Moses, sabi ng Bible, natatalo sila. Pag nakataas, nananalo sila. Kita po natin, mayroong connection, ano? Kaya nga, ganun din sa ating kalagayan. Pag ang pastor siguro ay, ang pastor ay parang discouraged na sa buhay. Discouraged din ang membro. Ay, si pastor. Pag nanghihina si pastor, nanghihina din ang membro. Hallelujah. Bakit? May kaugnayan yan sa ating pag-araw-araw na buhay at labanan. Kaya nga, kahit kami may problema, hindi kami nagpapalata eh. Kulang na lang nga, mag-artista kami eh. Nandyan pa kayo? Siguro kulang na lang, direktor sa amin. No? Hallelujah. At mayroong humawak sa amin para kami maging artista. Diba? Hindi kami nagpapalata. Si pastorang hindi nagpapalata na masakit ang kanyang dibdib eh. No? Araw-araw yan. Sa bahay, pag kami nilang dalawa. O bakit ako nakakunot naman ang mukha mo? Sakit eh. Alam mo yun? Kung kayo ang asawa, at nakita yung asawa ang babae nyo na gano'n ang mukha, na, anong gagawin nyo? Siyempre wala kayong gagawin, kundi manalangin kay Lord. Lalo kung pastor kayo. No? Hallelujah. Kaya nga, sisikap namin kahit araw ng linggo, no? Pagdating ni pastor sa simbahan, hindi siya nagpapahalata. No? Ginagawa niya ang kanyang party. Bakit? No? Dito sa lugar ito, nakakasumpong siya ng lakas sa piling ng Diyos. Amen? At malimit na nagiging kalakasan at challenge, encouragement sa amin, kundi, walang iba kundi kayo. Pag nandyan kayo, nandito kami. Amin po ba? Lumalakas ang aming loob sa laban ng buhay, sa ministeryong ito. Bakit? Hallelujah. Sapagkat ang laban na kinakaharap namin ay laban din ninyo. Kung kami ay manghina, tiyak manghihina din kayo. Amen? Hallelujah. Kaya si Moses, mayroon siyang kahinaan. Ikaw ba naman nakataas ang kamay? No? Kalahating araw na nakataas ang kamay. Abay ng alay din si Moses. Sabi ng Biblia, natatalo sila Joshua. Hallelujah. Pag natalo ang mga Israelita, tinataas ni Moses ang kanyang kamay. Ay nung 10:00 ng hapon, hindi na kaya. Hindi na kaya. Talagang bumababa talaga. Na?
Pero nandun kasama ni Moses, si Aaron at si Hur. Kumuha sila ng bato, pinaupo si Moses, at ang ginawa ni Aaron at ni Hur, itinaas ang kamay ni Moses. Bago lumubog ang araw, nagtagumpay ang bayan ng ating Panginoon sa pangunguna ni Joshua sa labanan. Amen! Bakit? Hallelujah! Kasi nga, naratiling nakataas ang kamay ni Moses sa tulong ni Aaron at ni Hur. Hallelujah! Mayroon bang mag-volunteer? Pastor, ako na lang si Aaron. Pastor, ako si Hur. Ay, salamat. Kung mayroong mga membro na magsasabi, Pastor, back up ako sa panalangin. Mayroon bang nanalangin para sa akin? Alam niyo ang target ni Satanas? Lagi ay pastor. Kung hindi pastor, si pastora. Kung hindi si pastora, si pastor, maaaring anak ng pastor. Salamat sa Diyos kung mayroong Aaron at Hur na handang magtaas ng mga kamay ng pastor para magtagumpay ang gawain ng Diyos. Nandyan pa kayo? Hallelujah! Kapatid, mga minamahal, bakit ang kabiguan ni Moses, kabiguan ng lahat? Amin po ba? Kabiguan ni Joshua at ng bayan ng Diyos. Diba? Kaya nga, may kanya-kanya tayong laban. Pero sa labanan na mayroon tayo, mahalaga, itaas natin ang bawat isa. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. No? Sa bawat isang nanalangin para sa amin, no? Para sa aming pamilya. Importante po yan, mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Pablo, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Pangalawang bagay, kapatid, tapusin natin ang ating takbuhin. Amen? Tapusin natin. Kasi malapit ako magtapos eh. Amin po ba? Hallelujah! Pagbutihin natin ang ating pagtakbo na hindi lang tayo dapat nagsimula na tumakbo, dapat ang ating pananaw makatapos tayo at makarating tayo doon sa hangganan ng ating takbuhin. Amen? Hallelujah! Salamat, umulan. Hindi naman kayo makauwi. Wala kayong payong. Yan, tama yan, kapatid. Hindi kayo dalang payong, hindi kayo makauwi. Ituloy natin to. Tuloy ang laban. Sabi ng Bible, di ba? Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Mayroon pala, alam nyo, mayroon palang itinakda si Lord na dapat mong takbuhin. Kung 100 meters lang, hanggang doon lang talaga yon. Amen? Taran si Kurt, 31 years old. Pinatay siya. Alam niyo yung pagpatay sa kanya, hindi naman siya nakagawa ng krimen eh. Kundi pinatay siya dahil sa kanyang pananampalataya. Hello! Hindi siya namatay sa kung anumang kamatayan. Kundi pinatay siya at may bibilang siya sa isa sa mga Christian martyr. Nandyan pa kayo? Kaya nga may kabuluhan ang kanyang kamatayan eh. Tama yung sinabi niya, when I die, don't cry.
Huwag kayong umiyak. No? Nandyan pa kayo? Ganun tayo mga Kristiyano. Pag namatay tayo, oo, ako, pag may namatay, ako umiyak. No? Pero pag namatay tayo, may kalungkutan man sa ating mga mahal sa buhay, pero hindi yan kalugihan. No? Sana pagbati niyo sa akin, Pastor, congrats. Nandiyan pa kayo? Hindi pa ako mamamatay, ha? Bakit? No? Alam yung pinakamahalaga sa buhay ng tao, yung kamatayan. Bakit? Yun yung panahon na harap tayo kay Lord. Kaya nga dapat na pagbati, congrats. Hindi, condolence. No? Kapatid, mga minamahal, dapat tapusin natin ang ating laban. Amen! Hindi lang nagsimula ka sa kung wala lang. No? Dapat tapusin natin. At ang napaganda dyan, manatili tayong tapat sa ating pananampalataya. Palapakan natin si Lord. No? Hallelujah. Mamatay tayo na may pananampalataya sa Diyos. Amen? Tapat na pananampalataya. Sige po, tayo po'y tumayo. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, harapin natin ang anumang laban kasama ng Diyos. Magtatagumpay tayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Tutuloy po natin sa sunod na pagkakataon. Hallelujah. No? At ang pinakamalaga sa laban natin, araw-araw, ay yung reward na naghihintay sa atin. Katulad sinasabi ni Pablo. Amen? Amen. May gantimpala. No? Sabi dito, sa verse 8, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. Palapakan natin si Lord. Amen! Korona ng pagtatagumpay. Hallelujah! Si Pablo, tama ang sinabi niya. Gusto niyang makilala si Lord ng lubusan. Gusto niyang maranasan ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi madali naging kamatayan niya. Pinugutan siya ng liig. Nandiyan pa kayo? Kapatid, mga minamahal, katawan lang yan. Amen? Ang pinakamahalaga, kapatid, mga minamahal, ay yung namatay tayo, naging tapat tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nating dipinsahan ang ating pananampalataya hanggang kamatayan. Hallelujah. Glory, glory to God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyong lamang. Matatagpuan sa iyong lamang. Mananatili sa iyong lilin at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilin nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilin
lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Hallelujah. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo lang pagkailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo lang pagkailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo mapagkailanman. Mananatili sa'yong lilig at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lilig nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Ama naming Diyos, salamat po sa araw dito. Salamat po sa iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, ng iyong mga anak at ang bawat sa amin ay sangkapan mo ng iyong kapangyarihan. Balutan mo kami, Panginoon, ng mga kasuutang nakahanda para harapin namin ang aming pang-araw-araw na pakikipagbaka sa buhay. Lord, salamat po. Samahan mo po ang iyong mga anak at patuloy na gabayan. Bigyan ng karunungan at kaalaman. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy na pagtatagumpay sa lahat ng laban namin sa buhay. Gaano man ito kabigat, gaano man kahirap, dakilang Diyos, alam namin, Ikaw ang Diyos na kasama namin sa pakikipagbakang ito. Kaya nga po, patuloy, Panginoon, na masumpungan mo kami na puspusan na nagipagbaka na may pananampalataya. Matapos namin ang aming takbuhin at masumpungan mo ang iyong mga anak na naging tapat sa pananampalataya sa inyo. Pagpalain mo ang bawat isa at ingatan ang iyong mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, itong aming panalangin. Amen and Amen. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Magandang umaga po. God bless you. Ay, sandali lamang po. Nakalimutan natin. No? Tayo po ay